Binigay po sa akin ni Lord na topic para sabihin sa inyo kasi alam ko masisipag kayong lahat at lahat ng mga speaker i-encourage kayong mag-push. Abutin ang pangarap. Amen? Abutin ang pangarap para sa pamilya, maglingkod sa Panginoon. Amen? Itaya ang lahat para sa Panginoon sa pamilya. Gusto ko kayong turuang magpahinga. Matthew 11:28, ang sabi ni Jesus, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you. His promise is rest." Yun ang totoong pahinga. Okay, ayan. A little something about me, mga 3 minutes lang kasi tungkol ito lahat kay Lord para lang maintindihan nyo kung saan ako nanggagaling. Okay? Unang-una, galing po ako ng Cavite. So, galing ako ng Bacoor, Cavite at sobrang blessed ko po at ang saya-saya ko tuwing makakabalik ako dito sa Bulacan kasi sa Novaliches ako lumaki. Okay? So, tapos, so marami akong friends dyan sa Fairview. Tenant ako dati sa SM Fairview, so marami akong friends sa San Jose del Monte, hanggang saan ba yun? Bagong Silang, Camarin. Yan. Okay? Tapos may mga relatives ako sa Novaliches. That's where I spent most of my childhood. Tsaka masarap bumalik sa Bulacan kasi yung mga tao gentle, yung paputok explosive, yung cassava cake matamis, yung chicharon malutong. Amen! Okay. Ayan, so sobrang surprising itong lugar ninyo. Hindi mo iisipin na may ganito ka-brilliant at kagandang church sa loob. Ang galing, no? Ganun naman tayong lahat Si Lord pumipili ng mga clay pots, tapos nilalagay, di ba? Yung mga, sabi ni Paul, tayo yung mga clay pots, tapos nilalagay niya doon sa paso, sa palayok, na parang hindi pansinin, tapos doon niya nilalagay yung sobrang special na bagay. Amen? Amen. Amen. Yan po yung page ko, Ruther TV. Nakalagay faith, life lessons, humor. Yung nakasulat po na maliit, ano po yan? Na may konting bardagulan. Okay? Tapos, kasi ang gulo sa internet ngayon, lalo pag eleksyon, O ganito lang Sino may nakaaway ng eleksyon? Magpalakpakan, meron ba? Sino may umaway sa kanya ng eleksyon? Okay, babait ng tao dito, Kaya nagrambulan yung sa FIBA, di ba sa Bulacan nangyari yun? Natatandaan nyo, Australia versus Philippines? Ang sabi ng coach ko sa leadership na taga-LA, sabi niya, I don't understand. Filipinos are so kind. You guys are so nice. Why? Because I was there. Nandun siya Nahagip pa nga siya Nasa newspaper, nahagip pa siya sa camera. Tinitinan daw niya, sabi niya, if that happened in the US, the crowd would have jumped. The crowd would jump in. Yung mga audience daw, bababa daw yun. Babanatan yung Australia. Ang babait daw ng Pinoy. Sabi ko, the Bulacaneos. Because it was in the southern part, it was in Bulacan. The Bulacanos are very respectful. If that happened in Cavite, it would have been a different story. Kung sa Cavite nangyari yun, uuwi sila sa Blikbayan box. Okay. Sorry. Kaya maraming salamat po sa kabaitan ng Diyos sa inyo at nag-i-exude sa inyo. Lumaki po ako sa AG, Assembly of God. Okay? At mga Assembly of God ay matitibay ang tuhod. So, tapos, multicultural yung church namin. Kasi hindi pa uso ang G12 noon, 12 yung dinisciple ng founding bishop namin. Tapos, merong graduate ng Bethel Bible College sa Karuhatan. Sa Karuhatan, may 2 malalaking Bible College dun sa tapat. Yung Fibias. So, may isa kaming graduate sa Fibias, may 2 graduate sa Bethel Bible College, may 2 Catholic background, yung isa magpapare na born again. So, magkapatid sila, mga daes. Mga daes, di ba? Daming lupa niyan dito, mga daes. Okay? Tapos, iba-iba. So, iba-iba. Okay? So, pag tumayo yung taga Bethel, talagang halos malaglag yung bubong talaga sa praise and worship. Pag yung taga-Fibias ang tumayo, classroom na classroom talaga kami. Kaya magaling po akong gumamit ng Daddy, yung yung overhead projector. Yung mga nag-react, alam ko edad nyo. Okay, tapos, ang ganda na ngayon, amaze ako, grabe. Dati ang inabot ko po, Manila paper. Lyrics. Ang hirap ng Manila paper, yung pastor namin, revival, grabe, nakahiga na, handusay yung mga tao, nag-iiyakan. Sabi ng pastor namin, hallelujah, awitin po natin. Tingin niya doon, nakalimutang ilipat yung, nakalagay, nagagalak ang lahat sa Diyos. Awitin po natin, hallelujah, sambay po natin ang Panginoon, nagagalak ang lahat sa Diyos, awitin po natin. Yung band leader namin, yung music pastor, sabi,
Di nagfo-flow lang sila. Senyas yung pastor namin, malaking pastor namin, 6'1". Nagagalak ang lahat sa Diyos. Hallelujah! Yung mga tao nag-iiyakan. Di syempre, walang magawa yung worship pastor. 1, 2, 3. Dan, 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 dan. Nagagalak ang lahat sa Diyos. Gulat yung pastor. Yung mga tao gulat. Nag-iiyakan, may sipon pa eh. Ang saya lang eh. Sinasabi ko lang kasi halimbawa yung pastor namin na nasa Campus Crusade for Christ, mga Conservative Baptist naman, tapos may Catholic. So, sanay ako kahit anong culture. Hindi ako maarte sa preference, no? Dapat hindi lang tayo pwede magkaiba-iba sa principle. Ang salvation kay Jesus lang. Tapos. Tama? Yun lang yun. So kung gusto nyo maingay, kung gusto nyo maingay, pag nasa langit, doon kayo sa bandang harap. Kung gusto nyo tahimik, sa dulo kayo. Di ba? Ganun lang yun. Di ba? Okay. Wala namang problema dun eh. Ang laki-laki ng langit eh. Yung iba lagi akong inaaway over minor matters. So sinasabi ko, alam niyo, iniisip nila hindi ako ligtas kasi I do not share their theological persuasion. Sinasabi ko, iniisip niyo ba talaga yung denomination niyo lang nasa langit? Paano sila Pedro? Paalisin niyo yun? Hindi pa kayo pinapanganak eh. Hindi pa pinapanganak yung denomination nyo. Papaalisin nyo sila? Sabi ko, naniniwala ako with all my heart, ligtas pa rin kayo. Ayoko lang kayo kapitbahay sa langit. Di ba? Pero gusto ko ligtas tayo lahat. Biro mo na sa langit ka na, may umaaway pa sa'yo. Lord, ba't nyo niligtas? Okay, ito po pag-uusapan natin. Sino po dito ang masipag magpalakpakan? Sino po dito responsable magpalakpakan? Sino po dito naniniwala sa halaga ng pananagutan? Magpalakpakan. Okay. Sino po dito malaya? Magpalakpakan. Maligayang araw po ng kalayaan. May 2 uri ng kalayaan. Yung video ko to, in-upload ko kanina. May 2. Paki-share po sa Router TV. Share niyo po. Para kumita naman ako. Okay. Nagtataka ako doon sa iba, lalo doon sa mga Christian na nagagalit. Kapag ang isang Christian na page, halimbawa Christian komedyante, tapos kumikita siya doon nagagalit sila. Bakit ka kumikita? Gumagawa ka ng para sa Diyos, tapos kumikita ka? Anong gusto mong gawin ko para kumita? Gumawa ako para kay Satan? Nag-iisip ka ba? Kasi ang taong mabuti, naniniwala sa Diyos, ang taong mabuti, mas marami siyang pera, mas marami siyang magagawang mabuti. Ang taong masama, drug dealer, mas marami siyang pera, mas marami siyang magagawang masama. Bigyan nyo ng bala yung mga taong mabuti para maraming magawa mabuti. Paano kung magpapaaral, di ba? Alam nga, pagdating mo sa school, sasabihin mo, tuition po, by faith, hallelujah. Meralco, by faith, di ba? Okay, pero yun lang sinasabi ko, wag niyong masamain, no, suportahan ninyo. Okay? So, tapos, ano sinasabi ko? Wala ako. Yun yung kalayaan. May 2 uri ng kalayaan. Okay? Yung isang kalayaan, yung kalayaan na humaling ang karamihan. Hindi lang kabataan. Karamihan. Okay, humaling dito sa kalayaan na to. Yung kalayaan na kahit anong gusto mo, pwede. Tama? Kaya ang paborito nila i-quote sa Bible, for where the Spirit is, there is freedom. Everything is permissible, but not everything is beneficial. Kahit na Christian ka na, lahat pwede. Tama. Pwede kang tumalon sa building. So, talong ka. Pwede yun. Diba? Kain ka ng bubog. Pwede. Diba? Pero hindi mo pwedeng piliin. Hanggang doon lang yung choice mo eh. Pero pagkatapos mo pumili, hindi mo pwedeng piliin kung ano mangyayari pagkatapos. Humaling ang mundo dyan sa kalayaan na yan. Lahat pwede. Walang sense of responsibility, walang accountability. Yung pangalawang kalayaan, yun yung kalayaan na binibigay ni Lord. Nagiging malaya ka kasi kakaroon ka ng power, for it is God who works in you the desire and the capacity to do good works. Hindi para maligtas ka na nga kaya ka in-empower eh. Okay? Kasi kahit ano naman gawin mo kung wala si Jesus, di ka maliligtas eh. Sabi mo, power of choice. Sino pipiliin mo kung hindi nag-sacrifice si Jesus? Sino? Sino magliligtas sa'yo? Wala. Okay? Si Jesus lang lahat. Everything centers on Jesus. Now, yung pangalawang kalayaan na kaya mong gawin, yung nararapat mong gawin. Konti lang naman yan. Hindi naman ganun karami choices. Binigyan tayo ni Lord ng freedom to choose, pero konti lang naman ang pagpipilian. Halimbawa, pumunta ako dito, nag-drive ako, namili ako kung anong kotse ang gagamitin ko. Naks, may pagpipilian. Di ba? So, namili ako. Sobrang bait ni Lord sa akin. Pedicab driver ako nung high school. Ngayon, 2 kotse namin. Di ba? So, binenta ko yung pedicab ko, nakabili akong 2 kotse. So, hindi. Pero pedicab driver ako nung high school. Tapos, pili ako noon, tapos namili ako kung saan ako dadaan, sa Skyway o sa SLEX. Tama? So, yun lang naman ang mga pwede mong pamilian.
Hindi naman ako pwedeng lumipad papunta dito. Hindi yung kasama sa pagpipilian. Di ba? Hindi ako nakahati, hindi ako pwedeng lumutang. Di ba? Meron ka lang pwedeng piliin. Yung pumayag lang ng Diyos na isama sa choices. Tama? Humaling na humaling ang mundo sa, sa kalayaan na walang responsibility. Parehas yan may accountability. Kasi yung accountability, sisingilin ka sa dulo. Yung responsibility, umpisa pa lang meron na. Okay? Bakit ka mag-uumpisa? Yun ang sense of responsibility. Bakit ka magtutuloy? Yun ang responsibility. Pagkatapos, kung ginawa mo o hindi, nandun yung accountability. Sabi ni Solomon, magpakasaya ka. Oo, magpakasaya ka. Eat and drink and be merry. For tomorrow you may die. But do not forget that everything will be taken into account and you will stand before the Creator. Huwag mong kalimutan, haharap ka sa Diyos. Magsusulit ka. Magre-report ka. You will be held accountable. Okay? Ang pinakadelikado po dyan, naiintindihan ko kung yung mga kabataan ganun. Kasi, bata pa sila sa buhay, di ba? Pero sobrang delikado niyan kapag yung mga may edad ng lalaki ang nahumaling dyan. Saan tayo pupulutin? Yung kalayaan na kahit ano pwede. Hindi ho yun totoong kalayaan. Kalayawan lang po yun. So ngayon, punta tayo sa Bible. Eto, kasi marami, naiintindihan ko naman, ang tatapang. Okay? Nag-MMA po ako dati. So, train ako sa DefTac, yung URCC. 6 months ako nag-train doon. So, pag nakikinig ako ng kasi gusto ko lumaban eh. Muntik ko pong ikamatay yan, yung mixed martial arts. Muntik ako, isang araw, muntik akong mamatay. Kasi sabi ng coach ko, sabi niya, may naturalesa ka, brother. Yung 3 months ka pa lang dito, yung kasparing mo, 3 taon na umaangat yung ulo sa'yo eh. Lumulusot yung suntok ko eh. Nag-i-spar talaga kami. Tapos, laban ka sa September, merong amateur. Ilalabang kita, i-register kita. Sabihin ko kay coach. Sinabi ko sa asawa ko, Han, merong amateur. September, isasali daw ako. Sabi ni Mrs., subukan mo, papatayin kita. So yung araw na po na yun, muntik akong mamatay talaga. So, tapos, ay, naku, buhay to. Kaya hindi ko sinasama si Mrs. sa speaking engagement, dininervyos ako. Pag nakita niyo po yung Mrs. ko, puntahan niyo kami sa Facebook. Pag nakita niyo picture namin magkatabi, masasabi niyo sa sarili niyo, may Diyos talaga. Mabait si Lord, hallelujah. May kayang gawin ang dasal na di kaya ng kapugian. Amen, hallelujah. Bishop, maganda relasyon niyo dito. Tunay na kaibigan mo lang gaganyan sa'yo. Pero kung maka-amen kayo, parang payag na payag kayo, hindi ako pogi, nasaktan ako. Hindi pwedeng walang Hindi, yung bakit ko sinabing sa training, kasi may mga, siyempre, may motivation, ang laging sinasabi, sleep is for the weak. Hello? Huh? Sleep is for the weak daw. Ang tulog daw para sa mahina. Hindi ka daw dapat natutulog kung gusto mo maging malakas. Hindi ka daw dapat nagpapahinga kung gusto mo maging successful. Wala daw oras matulog. Ha? Talaga? Pag hindi ka natulog, makikita mo agad si Lord. Bakit? Kasi ang binigay po sa akin ni Lord na topic para sabihin sa inyo, kasi alam ko masisipag kayong lahat at lahat ng mga speaker, i-encourage kayong mag-push. Abutin ang pangarap. Amen? Abutin ang pangarap para sa pamilya, maglingkod sa Panginoon. Amen? Itaya ang lahat para sa Panginoon sa pamilya. Gusto ko kayong turuang magpahinga. Rest. Everybody say rest. Again, say rest. Kasi po, ganito yan. Tayong mga tao, hindi tayo nagkataon. Dinisign tayo. Design. Sabi mo sa katabi mo, ikaw, hindi ka nagkataon, hindi ka aksidente, pinag-isipan ka. Okay, sino po dito nagmotor o nagkotse papunta dito? Magpalakpakan. Okay. Sa motor nyo, di ba, o sa kotse, di ba, meron lang kayong pwedeng gawin dun. Malaya kayo kung ano gusto nyo, pero dun lang sa pagpipilian. Tama? Halimbawa, ang dala ko sasakyan dito, diesel. Okay? Hindi ko pwedeng kargahan yun ng gasolina. Okay? Pwede ako mamili kung anong brand ang ikakarga ko. Pwedeng Shell, pwedeng Uno, pwedeng ang dami, di ba? Pero hindi ko siya pwede kargahan ng... At sasabihin ko sa kargahan mo to ng unleaded. Yung pang sports car. Sir, truck tong dala nyo eh. Diesel to. Wala kang pakialam, sino ka para husgahan ako? Kung saan ako masaya. Basta't wala akong nasasaktan. Ano mangyayari doon sa kotse? Nasira. Tama? Tama?
Kung tao ka, sinabi sa ng Diyos kung paano mabuhay at paano mabuhay ng mahaba at paano magkapaglingkod sa Kanya, tapos gumagawa ka ng sarili mong diskarte, sinasabi mo sa Diyos, mas matalino ako sa iyo. Okay? Okay, yung law of Sabbath, which is the fourth commandment, na una pa yan sinabi, bago yung honor thy father and thy mother, at saka yung thou shall not murder. Ibig sabihin, mas importante pa sa Diyos na dapat isang araw sa isang linggo, kukuha ka ng oras magpahinga at aalalahanin lang ang Diyos at iipunin mo yung pamilya mo at aalalahanin nyo lang ang kabutihan ng Diyos. At hindi mo iisipin, ano yung trabaho, ano yung business. Hindi. Isang araw, isang linggo, tapos magtutulog ka. Yun ang pahinga eh. Sa Israel, ang Sabbath nangyayari Friday sundown to Saturday sundown. Ang ganda. Kasi pag doon ka daw nakatira, pag lumulubog na yung araw sa Biyernes, tumatahimik ang paligid. Ang ganda, nakakahinga ang nature. Ngayon, hindi naman ako sabadista. No? Hindi ako stricto, hindi tayo stricto na ngayon. Kung anong araw mo, nakita niyo yung misis ko, pinakita ba? Patingin mo, lumbas na ba? O di ba? Ang ganda, di ba? Paano nangyari yan kung walang Diyos? Di ba? Paano na? Sabihin niyo sa akin, paliwanag niyo sa akin. Paano nagkagusto sa akin yan? Hindi naman addict yan. Okay. Amen! Hallelujah! The grace of God. Amen. Amen. May Diyos talaga. Naawa ang Diyos sa akin. Hindi ko alam sa kanya kung naawa si Lord sa kanya. Pero sa akin naawa si Lord. Hindi ko alam eh. Iniisip ko baka yung magulang niya may nagawang kasalanan. Ako yung parusa. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Okay. Okay. Huwag ko kayo magulat kung masaya kaming makipagkwentuhan. Naniniwala ako si Lord ganyan. Napagsama-sama niya yung dating rebelde, tapos dating pumapatay ng rebelde. Napagsama-sama niya eh. Kung lagi kang seryoso, magpapatayan yun. Hindi naman lagi siya nang mimilagro. Merong lalakad sila, 3 oras, 5 oras kayo naglalakad. Nasa likod mo, dating tax collector, tapos kasama niya yung dati niyang dinudugas. Isipin niyo yun. Si Matthew, siya ang naniningil ng tax kay Peter, James, John. Nasa Capernaum sila eh. Kay Matthew sila nagbabayad. O isipin mo, rambulan yun. Tapos nandun pa si Matthew, ang turing sa kanya, ang tawag sa kanya, publikano, ibig sabihin, traidor siya sa bayan. Naniningil siya ng pera sa Hudyo, binibigyan niya sa Romano. Okay, parang sa Pilipino, parang makapili siya, di ba? Tapos, nandun si Simong Makabayan, si Simon the Zealot, ay parang kung sa Pilipinas, hukbalahap. Pumapatay ng kolonyalista. Pinagsama mo sa isang grupo. O isipin nyo, sa tingin ko, malakas sila mag-anuhan doon. No? Yung si Pastor, lakas mandarag. Okay, so okay lang yan. Okay. Masaya kasama po si Jesus, no? Tsaka masaya po sa langit. Kung naiisip ninyo, walang tumatawa sa langit, edi parang impyerno yun, di ba? Bira, walang hanggang ka nandun, nakaganon lang lahat. Bira naman, ang saklap naman ng buhay nyo, di ba? We don't impose that, yung kailangan Sabado. Bakit? Kasi yung mga disciples, araw-araw na sila nag-gather tsaka nagbe-breaking ng bread. Tapos nung dumating sa Gentiles, wala naman sa kanilang significance yung Sabat. Pero kailangan mo magpahinga isang araw. Kasi yung law of rest, hindi yun suggestion. Utos yun. Yung 10 Commandments, hindi sinabi ni Lord, huwag kang papatay ng inosente kung kaya mo ha. Hindi yun suggestion. Utos yun. Nilalagay ni Lord, nilalatag ni Lord yung rules kung paano ka mabuhay ng maayos dito sa mundo. Okay? Hindi po yun suggestion. Utos yun. Yung pahinga, hindi yun suggestion. Kaya marami, before their time, sabi ni Solomon, huwag ka masyadong magpapakabanal. Bakit mo papahirapan ang sarili mo? Kasi yung iba sobra eh. Di ba? Pati yung paghuhugas ng kamay, kung anong mauuna, kaliwat kanan. Ganon sila, sobra nilang, yung pagpapakabanal nila, napaka-hypocritical na. Okay, masyado na silang technical at legalistic. Sabi ni Solomon, huwag ka masyadong magpapakabanal. Bakit mo paihirapan ang sarili mo? Huwag ka naman magpapakahangal at baka mamatay ka nang wala sa panahon. So hindi ka pa dapat mamamatay, kaya lang inabuso mo sarili mo, sleep is for the weak, hindi ka nagpapahinga, patay. Kinain mo lahat ng trip mo sa buhay, patay. Kasi kung saka masaya, patay. Sinasabi ng mundo ngayon, ang tama, paano mo malalaman ang tama sa mga kabataan, pati sa may mga edad, lalo na sa may edad, hindi nyo to dapat inaakap. Okay? Sinasabi, kung saan ka masaya, basta wala ka nasasaktan, yun ang tama. Kung sino man ang unang nakaisip niyan, hindi nila sinasabi kung sino kung nagsabi niyan eh. Kung sino man ang unang nakaisip niyan, gusto kong sabihin ngayon na hindi siya nag-iisip. Bakit? Sige. Ang tama daw kung saan ka masaya. May tanong ako, yung pagkain ba ng ampalaya, masaya ba yun? So ibig sabihin, maling kumain ng ampalaya. Yung pupunta ka sa gym, magda-diet ka, mag-workout ka, magja-jogging ka, o kung ano man ang discipline mo, masaya ba yun? Nagre-review ka, imbis na nag-ML ka, nagre-review ka para sa test, masaya ba yun? Lahat ng sulit, paghirapan at maabot sa buhay, lahat ng dadaanan mong proseso, hindi masaya.
Tanungin nyo si Pacquiao, tanungin nyo si Tyson. Si Tyson, 4 o'clock tumatakbo ka na. Yung iba sarap pa na tulog. Masaya ba yun? Merong isang tinanong, ano ang madaling paraan para magka six-pack abs? Ang sabi ng tanong, yan ang problema sa inyo mga kabataan. Kayo, wasak-wasak mga isip ninyo, sinira kayo ng media. Bakit ka naghahanap ng madali? Kung madali, edi lahat meron. Kung lahat meron, edi wala siyang value. Tama? Maghanap ka na mahirap. Ang hirap talaga, pastor eh. Sino nakalaro ng water gun dito? Water gun. Water gun. Okay. Di ba? Di ba? Tapos gigirip po. Lagay mo sa tubig, di ba? Yun yung pahinga. Kaya sa atin maraming nababurn out, iniisip nyo kasi tungkol to sa inyo. Iniisip nyo yung lakas galing sa inyo. Kung iisipin ng water gun, yung lakas tungkol sa kanya, hindi siya lulublob sa tubig pag ubos na yung bala. Kailangan mo si Lord eh. Amen? So hindi sa atin importante kung Sabado, araw-araw nga dapat eh. Sabi, pero isang araw, you dedicate, especially Sunday, maganda Sunday after church, family lang kayo, wag ka mag-business. Hindi ka pwedeng biyahe ng biyahe, hindi ka gagarahe. Hindi ka pwedeng takbo na takbo, walang pit stop, sasabog gulong mo sa gitna ng karera. Tama? Tama? Magre-recharge ka, sabi mo sa katabi mo, magpahinga ka rin. Matulog ka rin. Pero wag ngayon. Okay, so kung may nakapikit po sa inyo, gusto kong sabihin, huwag niyo muna ako ipag-pray. Okay? Maraming salamat sa mga nagpipray. Utos ba yan ni Lord? Old Testament yan. New Testament, tinan ninyo. Ang sabi ng Father sa Old Testament, those who rebel against me, they shall never enter my rest. Yung mga nagrebelde sa akin, hindi sila papasok sa kapahingahan ko. Sabi ng Ama, sabi ni Jesus, Matthew 11:28. I'm now homing down to my actual points. Okay? No. Matthew 11:28, ang sabi ni Jesus, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you, His promise is rest. Yun yung sabi ng Father. Sinabi ng Father, they shall never enter my rest. Sabi ni Jesus, you come to me. If you are tired, you are come to me, and I will give you rest. Sobrang bait ni Lord. Buti na lang hindi sinabi ni Lord, kasi sa Tagalog to, sa simpleng Tagalog, kayong mga pagod, lahat ng pagod, lumapit sa akin. Isipin mo, yun lang ang requirement. Pagod. Isipin mo, yun lang ang requirement. Mas mahirap pang pumasok sa worship team. Paano ka pasok sa worship team? Di ba? May practice ka, may talent ka ba, may ano ka ba, may dedication ka ba. Ito hindi, paglalapit ka kay Jesus, syempre ginagamit kayo ni Lord. Amen. Ministry yun eh. Pero paglalapit ka lang kay Jesus, na wala ka pa kay Jesus, lalapit ka, ang requirement lang niya, pagod. Sabihin mo sa katabi mo, pagod ka ba? Pasok ka. Bakit sa dinami-dami ng pwede sabihin ni Jesus, bakit pagod yung pinili niya? Kasi alam ni Lord, in all His wisdom, siya naggawa ng tao eh. Alam niya, sa buhay na ito, walang tao na hindi pagod. At least, in one area of your life, I can guarantee you, pagod ka. Pwedeng hindi ka pagod sa ministry, pero sa relationship mo, pagod ka. Pwedeng hindi ka pagod sa relationship mo sa mga magulang mo, pero sa relationship mo sa misis mo, tuyong-tuyo ka na dahil lagi kang binabanatan. Tama? Totoo naman eh, kaya yung iba, yung mga bumabagsak ng mga speaker, ng mga sikat, sinasabi ko maghinay-hinay kayo sa pagbira dyan. Ang nakita nyo lang, yung buhay nila sa pulpit, di nyo nakita kung ano sitwasyon sa bahay niyan. Hindi nyo alam yung mga challenges nila sa bahay. Naintindihan nyo? Baka wala sa ministry wala kang problema pero sa trabaho meron. Baka sa trabaho wala kang problema pero sa ministry pagod ka. Amen? Kahit isa lang, sinisiguro ko sa iyo, may area sa buhay mo na pagod ka. At kitang-kita ni Jesus 'yon. At ang sabi ni Jesus, yung mga pagod, lumapit kayo sa akin. Ano daw gagawin? Bibigyan kayo ng kapahingahan. Sabi niyo hinga. Hinga nga kayo. Isa pa, inhale, exhale. Inhale, exhale. Sa last. Inhale, inhale, inhale. Inhale. Kita nyo, pati sa paghinga, hindi pwedeng puro kakabig. Kailangan magbibigay ka rin. Di ba? Pag puro kakabig, mamatay ka. Di ba? So, kailangan mo rin magbigay. Okay? So, mag-exhale. Okay. Sabi ni Jesus, bibigyan ko kayo ng pahinga. Sobrang bait niya. Buti hindi niya sinabi, lahat ng matatangkad, lumapit sa akin. Sa impyerno ako pupunta. Magkasama kami sa room ni Pastor JB. Okay? Diba? Pagod, yun lang. Ang bait ni Lord. Salamat po, Lord. Sabi niyo nga, salamat po, Lord. Pagod po ako. Ako, pagod ako eh. Papunta lang dito, pagod eh. Tapos pagkatapos nito, tatakbo agad ako sa Rosario. Magsasalita rin ako doon. Pagod kaya. Pero ito yung pagod na sulit. Kahit naman wala kang ginagawa, tumambay ka lang, mag-Netflix ka, mapapagod ka rin eh. Tapos, ang offer ni Jesus rest. Tanong nyo, paano? Verse 29. Tinan nyo. Verse 29. Ano sabi dyan? Take my yoke
Alam niyo yung yoke? Hindi yan yung pula ng itlog, ha? Yoke. Pamatok. Yung nilalagay sa kalabaw tsaka sa baka pag mag-aararo. Sabi ni Lord, pasanin. Ayan, nasa ano yan eh, sa batok, sa likod, sa shoulders. Pasanin ninyo ang aking pamatok. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. Naalala ko yung pastor namin, anak, may ginagawa ka ba? Wala po. O, anong ginagawa? Magpapahinga ka? Opo, tama-tama. Habang nagpapahinga ka, eto walis. Magwalis-walis ka. Para pagkatas mo magpahinga, malinis. Klaseng pahinga yun. Sabi ni Jesus, yung mga pagod, lumapit kayo sa akin. Bibigyan ko kayo ng pahinga. Amen, magpapahinga daw, yes. Sabi mo, ibababa mo talaga pride mo eh. Lord, pagod ako. Hindi pa. Hindi, malakas ako. Kaya ko yan. Hindi. Lapit ka kay Lord, okay? Lord, pagod ako. Tapos sabi ni Lord, okay, magpapahinga ka. Opo, bigyan kita pahinga. Opo, ito yung pahinga. Pasanin mo. Isipin nyo, magpapahinga ka daw, tapos may papasanin. Akala ko ba magpapahinga, ba't may papasanin? Tapos sabi niya, learn from me. Paano yung pasan? Learn. Everybody say learn. Matuto ka sa akin. Matuto ka sa akin. Balik tayo doon sa kanina. Kung saan ka masaya, basta walang nasasaktan. Tama? Ito ang sabi. Diba? Napakalayo nito sa teaching sa Jesus. Tapos sobrang fatal nito. Kung saan ka masaya, isipin ninyo. Yung bumbero, pupunta sa sunog. Masaya ba yun? Hindi. Isipin nyo. Mga sundalo, ipagtatanggol yung bayan. Isang taong ka na sa Marawi, doon ka magpapasko. Masaya ba yun? Ilang beses ako nakapag-perform dyan sa Viluna. Yung mga sundalo, walang isa na lang yung mata, yung panahon ng Marawi. Masaya ba 'yon? Sabihin mo, ba't ka nag-Marawi? Ang saya eh, gustong-gusto ko dun. Masaya ba 'yon? Pastor, pag magpapastor, lagi bang masaya? Araw-araw masaya? Hindi, sa kanta lang natin kinakanta yun kasi masarap kanta yun. Araw-araw kasi yan, di ba? Noong una ko narinig yun, wedding nga. Pero ibig sabihin, sa puso mo talaga, may kagalakan ka sa Panginoon. Yung mag-asawa, araw-araw ba masaya? Ang bilis sa mga... Pastor, ang bilis sa sagot, ha? Medyo masyado mabilis, ha? Kaya pag may nagsabi sa inyo, we've been happily married for 20 years. Not every day, I'm telling you. Not every day. Tapos basta daw wala kang masasaktan. So given, malinaw ha, hindi basihan yung saya para masabi mo tama. Kasi normally pag tama gagawin mo, yung saya nasa dulo pa eh. Hindi sa umpisa eh. Tama? Okay. So, hindi yung basihan. Pangalawa, basta daw wala kang nasasaktan. Paano ka mabubuhay sa mundo nung wala kang nasasaktan? Sinisigurado ko sa inyo, kayong lahat dito, lalo yung may mga asawa na minasaktan kayo, sinadya nyo man o hindi. Tama? Ano promise ni Jesus sa John 10:10? Ano sabi niya? Magnanakaw na parito, pag magnakaw, pumatay, magnakaw, di ba? Naparito ang anak ng tao para sila bigyan ng buhay, buhay na masagana. Abundant life. Ibig sabihin, lahat ng kailangan mo sa buhay, nandun. Tama? Tama? So, ibig sabihin, yung buhay na binigay sa ni Jesus, sagana. Sagana saan? So, ibig sabihin, sagana ka sa growth, lumalago ka. Tama. Alam niyo ba kung saan galing yung paglago? Tanong niyo saan? Sa pain. Walang nag-grow ng walang pain. Wala. Kahit anong discipline. Kahit saan. Gym, combat sports, science, mathematics, kahit saan. Walang nag-grow ng walang pain. Theology, kahit saan, laging may pain. Tapos gusto mo buhay na walang pain. Di walang growth yun. Tapos sasabihin mo, ang tama, walang pain. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Si Jesus nga, hindi inalis yung pain. Ang ginawa niya, sinamahan niya tayo eh. Sinamahan niya tayo sa pain. Ang Diyos lang po natin, ang hindi lang namatay at naghirap para sa atin. Naghirap at namatay din siya, kasama natin. Naghirap siya kasama natin. Sipin nyo. Sino na kinasal dito? Magpalakpakan. Okay. Sino na nag-apply ng trabaho? Magpalakpakan, nag-apply ng trabaho. Okay, yan, dalawa na lang kasi patapos na yung oras ko. Okay, isipin nyo to. Kung ang basihan ay yung wala ka nasasaktan, nag-apply ka ng trabaho. Nag-apply ka ng trabaho. Diba, bihis na bihis ka. Tapos pagdating mo doon, nakita mo siyam yung nakapila, pang 10 ka. Tapos isa lang yung posisyon. Ikaw pinakamagaling. Pag ikaw natanggap, ano mangyayari doon sa siyam? Sa tingin mo, uuwing masaya yun? Ha? Hindi. Masasaktan sila. Kasalanan mo. Ginalingan mo kasi. Paano kung ikaw si Steph Curry? 3 seconds, 3, 2, nakuha mo yung bola, libreng-libre, ibabato mo na, finals, kalaban mo si Lebron. Kaya lang naalala mo yung sabi ng mga kaibigan mong woke, kung saan ka masaya, basta't wala ka nasasaktan. Yun ang tama. Isushoot mo na ngayon para lamang kayo ng isa, champion kayo. Paano si Lebron pag nashoot ko to? Masasaktan yun. Lahat ng fans niya masasaktan yun. Tama? Hindi mo na isushoot. Paano ko ikaw si Manny Pacquiao? Ting! Mag-uuli na ako ba? Bakit? Ay, bawal mag-hurt-hurt. Isipin nyo, how will you ever accomplish anything and amount to anybody in this life kung iwas ka ng iwas na makasakit?
Huwag kang maging mapanakit. Pero yung sakit, kailangan ng tao yung para mag-grow. Intindihan nyo? Lahat ng kinasal, tinanong ko dito yung kinasal. Oh, di ba? Ano sabi po? Ako nagkakasal ako, may license to officiate ako eh. Pag magkakasal ako, hindi ko tinatanong yung laging tinatanong ng iba. Okay lang naman ako itanong nyo. Pero ako kasi, pag nandun ako, pag tinatanong ng pastor o kaya ng pare, meron po bang tutol sa kasal na ito? Kung meron man tutol, magsalta na ngayon o manahimik habang buhay. Tama? Iniisip ko, nandun ako, sabi ng pare, kung sino daw tutol magsalita na ngayon. Iniisip ko, ano pong plano nyong gawin? Pag may nagsalita. Ano, hihinto nyo na to? Kanina pa tayo dito, init-init. Hihinto nyo? Paano pag may sumigaw na bata? Ayoko na, itigil nyo na to. Hina ako. Ano, ititigil nyo? Anong basihan? At saka paano magiging qualify? Paano magiging valid yung contestation niya? Anong basihan para pwedeng sabihin tama yung pagtutol niya? Paano? Nag-counseling, ang laki ng ginastos, tapos ngayon nyo lang itatanong. Sana last week nyo pa tinanong yan. Kung may tutol. At kasi kung may tutol, dapat hindi nyo pinapunta dito. Kasi naniniwala ako, walang kinasal na walang tutol. Wala. Pastora Ruby, nung kinasal kayo, naniniwala ako maraming tutol. Tanong nyo bakit? Kasi kung kinasal ka tapos walang tutol, ibig sabihin, walang ibang nagkagusto sa'yo. Tama. Kaya nung kinasal kayo, lahat ng may gusto sa inyo, umiiyak yun dun sa nagwo-walling. Pastor, tinanong niyo ba sa sarili niyo? Nanliligaw pa lang ako, may mga karibal na ako. Paano yun? Pag ako pinili, masasaktan sila. Hindi ko na lang itutuloy. Ibig sabihin, mali itong ginagawa ko. Ganun ba buhay? Hindi. So, ang tamang itanong mo, pag may nasa crossroad ka ng buhay at magdidesisyon ka, may pagpipilian, ito itatanong mo. Sa mata ng Diyos, sa salita ng Diyos, tama ba itong gagawin ko? Ano ang tamang gawin? Hindi kung saan ka masaya at wala ka masasaktan. Hindi ganun ang buhay. Malinaw? I-play nyo to sa YouTube, ipakita nyo sa mga anak ninyo. Hindi ganun magdesisyon sa buhay. Masaya, walang masasaktan. Laging may masasaktan. Papakain, papalitan mo nga lang ng diaper yung baby. Ayaw pa pumayag. Tapos pag natanggal mo yung diaper, gusto niyang kainin, di ba? Di ba, walang masasaktan. Okay. Kaya, paano mo malalaman yung sagot sa mata ng Diyos? Ano, tama ba itong gagawin ko? Ano sabi ni Lord? Learn from... Kailangan mo matuto sa Kanya. Verse 30, anong sabi niya? For my yoke is easy and my burden is light. Easy. May kikwento ko sa inyo. Sabihin niyo easy. Sabihin niyo light. Madali, magaan. Madali, magaan. Yung utos ng Diyos, madali, magaan. Sino sabi sa iyo, mahirap maging Christian? Tama rin. Basta pag sinabi sa Bible, naniniwala ako dyan. Sabi ni Lord sa Matthew, carry your cross. He who does not carry his cross is not worthy to follow me. Alam niyo yung cross? Sabi niyo cross. Ipasanin mo daw yung cross mo. Pag hindi mo daw pinasan yung cross mo, hindi ka daw dapat sumunod kay Jesus. Sandali lang, ano ba yung cross? Ngayon, mga Christian tayo, pag narinig mo yung cross, ay, pagsunod yun sa Diyos, amen. Diba? Pag Catholic ka, mag-aantanda ka pa. Diba? Ibig sabihin, merong religious value sa iyo yung cross. Pero nung sinabi ni Jesus yun, pag narinig mo yung salitang cross, ang naiisip mo, yung nakabitin dun, no, na binitay, na pinaglalatigo, tapos dugo-dugo, tapos ganun. Walang nagpapasan ng cross nang hindi ikakabit dun sa cross niya. Lahat ng pinagpapasan ng cross, maliban dun sa tumutulong lang, pero pag pinagpasan ka ng cross, ibig sabihin, isasabit ka dun. Tapos sabi ni Jesus, pasanin mo yung cross mo, pag hindi mo pinasan, hindi ka karapat-dapat, sumunod sa akin. But my burden is light. Pero magaan lang tsaka madali. Ha? Ibig sabihin nun buhay eh. Pag si Jesus pinapasok mo sa buhay mo, yung buhay mo kukunin ni Jesus. Tapos pag binigay mo yung buhay mo kay Jesus, usapang buhay na to, alay na ng buhay. Pag binigay mo yung buhay mo kay Jesus, ibig sabihin nun, lahat ng desisyon na gagawin mo, hindi ka magdidesisyon, lalo pag major decision, lahat, kailangan may kinalaman kay Jesus. This is the primary difference you see between the Muslims and the Christians. Why? Because the Muslims, kahit anong gawin nila, magzi-zero in sa pagiging Muslim nila. If you ever had a Muslim friend, tanungin mo yan, anong kinakain mo? Ba't mo yung kinakain? Kasi Muslim ako. Ilang beses ka magdasal? Ganito, bakit? Kasi Muslim ako. Bakit Arab kayo magdasal? Pwede naman magdasal sa Tagalog. Hindi, kasi ang sala, Arabo, kasi Muslim ako. Biyakin mo yung dibdib, biyakin mo yung ulo, ang laman Muslim. Ang mga Christian, lalo mga born again, biyakin mo yung ulo, ang laman, it's showtime. What's up man people? Hindi ko sinasabing masama yan, pero dapat ang laman mo si Jesus. Dapat pag meron kang ginagawa, bakit yan ang pinili mong karir? Kasi si Jesus. Bakit ganyan ka? Kasi si Jesus. Bakit ka nag-resign? Kasi si Jesus. Pag pumasok ko na sa ganyang level, magaan na. May kikwento ko sa inyo, dito ako matatapos. Ang pangalan niya, Pastor Edwin Ramos, durugista to, addict talaga. Tapos naging worship pastor. Kahawig mo, kuya. Para kayong magkapatid. Hindi, hawig niya talaga, Pastor Edwin. Ang husay nun. Ang gaganda ng kanta niya. Addict siya bago siya naging Christian. Isipin mo na, pasama siya doon, mga pastor, di ba sabi ko sa inyo, iba-iba kultura. Pag yun, tumayo talaga. Sabi niya ito, nung addict pa ako, hindi ko pa kilala si Lord, sobrang bigat ng buhay ko. Sobrang bigat. Pero ang problema ko, isa lang. Kung paano ako mahay.
Totoo naman pag adik ka, yun pinaka-importanting bagay sa'yo Kaya nga lahat nabibenta Benta rep, benta DB, basta maging high. Tama? Minsan pati pamilya at papatayin para maging high. Ang problema lang niya isa, paano siya magiging high? So sabi niya, itong problema ko dahil isang piraso lang, kasya sa isang plastic bag. Ang problema ko, isang plastic bag lang, pero hindi ko maiangat. Gumagapang ako sa buhay. Bigting-bigti na ako. Nung nakilala ko ang Panginoong Jesus, inisip ko, nasa buhay ko na si Jesus. Gagaan na, mawawala yung problema ko. Yung problema ko, nag-iisang sako. Dumami. Pag pinag-isipan mo, tama. Pag sumunod ka kay Lord, mula nung sumunod ka kay Lord, dadami problema mo. Bakit? Kasi dati, isa lang problema niya, paano ko maahay? Ngayon, matino ka na, responsable ka na, meron ka ng pananagutan, paano ko matutulungan magulang ko? Tama? Paano ko magpaplano sa future? May ministry pa siya, schedule ng practice, lahat. Galing nun. Lahat pinapractice sa bahay. Pagdating sa church, sabihin mo lang tutugtugin, alam niya. Okay? Responsable ka na. So pag responsable ka na, marami ka na. Ako nga, naka-checklist pa ako Mula paggising Naka-checklist ako kung anong gagawin. Kasi pag hindi mo checklist, pag humawak ka ng cellphone, nag-alpha mode yung brain mo. Nagkaka-digital dementia ka, ganun ka ng ganun, walang natatapos. Pagtingin mo, lubog na araw. Kailangan naka-checklist ka kung anong gagawin mo. Mula sa pinaka-importante hanggang sa pinaka-pagtapos na yun, edi okay na, hayahay ka na. Meron kang checklist. Ang dami mo na kayong problema. Tapos sabi niya, Lord, bakit ganito? Bakit kung kailan ka nasa buhay ko, bakit dumami yung problema ko, nag-iisang sako? Pero napansin man daw niya, ito kakaiba. Dati daw, bigting-bigti siya, isa lang problema niya. Ngayon daw, ang dami niyang problema, ang saya-saya niya. Tapos, ang gaan-gaan na ng lakad ko. Diretso na ako maglakad. Alam niyo, sabi daw sa kanya ni Lord, awareness to, hindi to boses. Hindi gano'n na. Narinig niya sa isip niya, ang linaw. Alam niyo, sabi? Tanong niyo, ano? Natural, magaan. Sino ba may dala? Kaya sabi ni Lord, learn from me because that is the only way to make sense of all the pain in this life. And I'm telling you, brothers and sisters, pain is here and it's here to stay. Kasi ang promise ni Lord sa Revelations, and God shall wipe away all tears from their eyes. Ibig sabihin, pagbalik ni Lord, may luha pa rin. Okay? Kaya meron siyang papahirin. This is when the Christian faith really makes sense. Kasi pag namatay ka, tapos yun ang huling consciousness mo, malamang naiyak ka Pag gising mo, si Lord ang unang sasalubong sa'yo, papahirin yung luha mo Because everything ends in pain. Everything ends in tears. Lahat, kahit gaano kasaya naging buhay mo, pag sa huling araw, iiyak ka at may iiyak sa'yo. Tama? Lahat natatapos sa luha, kaya huwag kayong mag-aaksaya ng panahon. Huwag kayong magtatanim ng galit, tapos isang taon na, hindi kayo nagbabatian. Ano kayo, mga immortal? Sinasayang nyo yung panahon, hindi na pwede ibalik, magbati na yung magbabati. Okay? Tapos, sa dinami-dami ng pwedeng sabihin ni Lord kay Joshua, this is the last verse I'm gonna leave with you. Si Joshua, nawala na si Moises. Isipin mo gano'ng kahirap yung trabaho ni Joshua. Papalitan niya si Moises. Si Moises humati ng dagat. Tapos sa pagbaba nila pag umakyat si Moises, tapos wala na. Tapos sabi sa kanya ni Lord, Joshua, wala na si Moises. Ikaw na. Tapos nakita mo, titigas ng ulo ng mga tao. Tapos ikaw ang kapalit. Anong bilin ni Sakto? Anong bilin ni Lord kay Joshua? Sa unang-unang chapter ng Joshua, ano sabi? Joshua chapter 1 verse 9, ano sabi? Have I not commanded you, be strong and courageous, do not be frightened and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Alalahanin mong lagi itong aking tagubilin, magpakatatag ka, tibayan mo yung loob, huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa, akong si Yahweh ang iyong Diyos ay sa iyo, saan ka man pumunta. Pero imposible yun kung wala yung verse 8. Verse 9 yun Ano yung verse 8? This book of the law shall never depart, This book of the law shall not depart from your mouth, but you should meditate on it day and night so that you may be careful to do all that is written in it, for then you will make your way prosperous and you will have good success. Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na yaon, dilidilihin mo iyon araw at gabi. Araw at gabi. Upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon giginhawa ka at magtatagumpay. Alam niyo po, yung Bible kompleto yan. Lahat ng issue mo sa buhay, meron siyang sasabihin. Ang problema lang, alam mo ba? Kaya umattend kayo ng mga services, ng mga D-groups ninyo, ng mga Bible studies ninyo, para pag mag-isa ka lang sa bahay, tapos merong kang anxiety. Ano sinasabi ng Bible sa anxiety? 1 Peter 5:7. Cast all your anxieties on Him, for He cares for you. Ipagkatiwala mo sa Panginoon lahat ng alalahanin mo sa buhay, sapagkat siya'y nagmamalasakit para sa'yo. Hindi mo alam ang gagawin, kulang ka sa wisdom. Ano sabi sa James 1:5? Kung kulang ng karunungan ang sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay sagana magbigay at hindi nanunumbat.
Lagi, palagi. Anong gagawin ko sa misis ko? Lord, anong gagawin ko sa tatay ko? Naiinis ako sa kanya. Mga anak, igalang ninyo ang inyong ama at ang inyong mga magulang. Yan ang unang utos na may pangako. Asawa kang lalaki. Anong gagawin ko? Mahalin mo yung asawa mong babae. Ephesians chapter 5 verse 21 onwards. Mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawang lalaki. Mga lalaki, mahalin nyo ang inyong asawang babae. Gaya ng pagmamahal ng Panginoong Hesus sa kanyang iglesia, nag-alay siya ng kanyang buhay para dito. Kaya hindi pwede yung saya-saya lang. Hindi ka masaya, iiwan mo. Sabi ni Jesus, kung may asawa ka, ang papel mo sa buhay bilang asawang lalaki, mag-alay ng buhay doon. Tapos hindi ka lang masaya, alis ka. Ano yung clown? Kami ni misis ko, 17 years kami. Pareho kaming matalino. Nung single pa ako, sabi ko, Lord, sana pag nagkaasawa ko, sana po bigyan niyo ako ng matalino kasi mahilig ako makipagdiskusyon. Tinuruan ako ng tatay ko makipagdebate, makipagdiskurso. Nakabukas ang tatay ko ng Bible. Nakabukas kami ng tatay ko ng Bible pag meron kaming pinagtatalunan. Ibig sabihin, hindi kami parehas ng posisyon. Pero hindi kami nagsisigawan. Magalang kami mag-usap. Sabi ko, sana pag may asawa ko, ganun ang binigay ni Lord. Ang hirap! Lagi na lang hiwalay. Sabi ko, sandali, kumalma ka. 200,000 yung nagastos ako sa hiwalay. Bakit ka nagagalit? Kasi pag natutulog ako, gusto ko patay ilaw, ikaw gusto mo bukas. O sige, papatay ko yung ilaw. Sino pa papatayin? Ituro mo. 200,000, hiwalay. Tinitino ko yung misis ko, Lord, ayoko na. Lord, ano gagawin ko? Di ba, Christian ka? Anak kita, di ba? Eto, basahin mo. Yan. Sabi ko, Matthew 10:37, kailangan mahalin mo ako kaysa sa asawa mo. Tama. Paano ba ako minamahal? John 14:21, yung sinasabi ko, gawin mo. Kung mahal mo ako, sinusunod mo yung sinasabi ko. Yung hindi sumusunod, kahit sabihin niya mahal niya ako, hindi niya ako mahal. Susundin mo ako, ganun ako mahalin. Opo, ano sabi ko sa may asawa? Ano po, yung asawang lalaki, magmahal sa asawa niyang babae, mag-alay ng kanyang buhay, parang ako, ginawa ko sa church. Mag-alay ka ng buhay. Lord, galit ako dyan wala akong pake, gawin mo. Yun ang utos ko sa'yo bilang asawa. Siya, inutusan ko din siya. Pero ikaw ang kausap ko, sundin mo yung utos ko. Hindi ako masaya, wala akong pake. Umuwi ka, mahalin mo yung asawa mo. Pag minahal mo yung asawa mo, ang gagawin ng asawa mo, pag naramdaman niya, mahal ako nito asawa ko, igagalang ka niya. Pag ginalang ka niya, sasaya ka ulit. Lahat ng issue sa buhay meron dyan. Magtanong kayo sa mga pastor nyo, ma-obsess kayo sa mga Bible ninyo kasi iniwan niya ng Diyos sa atin para salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Pag madilim yung lamp, hindi yan dinadala sa tanghali, dinadala yan sa gabi. Pag madilim sa buhay mo, kuha ka agad ng Bible, magtanong ka agad, ano sinasabi ng Bible dito? Hindi yung, saan ako masaya? Ano saan ka masaya? Kasi yung tunay na saya, makikita mo talaga sa salita ng Diyos pag sinunod mo. Dulo nun masaya. Yun ang totoong pahinga. Tayo po tayong lahat. Hallelujah. Lord, salamat po. Suko na kami pong makipagtalo sa iyo. Suko na kaming ipaglaban kung ano man yung gusto namin, iniisip namin na mas tama. Suko na po kami. Suko po kami. Inaamin po namin ngayon, lahat ng sagot nasa iyo. Lahat ng pangangailangan namin nasa iyo. Lahat ng kakulangan namin, ikaw ang kapunuan, Panginoon. Lahat ng mga problema namin sa pamilya na isinisisi namin sa asawa namin, sa magulang namin, sa anak namin. Hindi. Ang totoo, hindi lang namin pinakinggan yung sinabi mo, kaya nagkaganon. Ngayon po bumabalik po kami sa iyong harapan. Naninikluhod po kami sa iyong paanan. Isinusuko po namin hindi lang ang aming buhay, kundi ang aming kayabangan. Kayabangang isipin na kaya namin kahit wala ka. Inaamin po namin ngayon na ikaw ang lahat sa lahat. Ikaw ang sagot sa lahat ng aming katanungan. Ikaw ang solusyon sa lahat ng aming paghihirap ng damdamin, paghihirap ng buhay, sa lahat ng aspeto ng buhay na aming pinagdadaanan. Ikaw po ang kasagutan sa lahat. Turuan at tulungan mo po kaming mahalin ang iyong mga salita. Unahin ang iyong mga panukala, ang iyong mga utos. Unahin ang iyong kaharian at ang iyong katwiran higit sa lahat. Nang mabuhay po kami, Panginoon, ng puno ng tunay na kaligayahan galing sa iyo, ng tunay na kalayaan galing sa iyo, ng tunay at makabuluhang pahinga galing sa iyo. Allow us to rest your hearts, Lord God, in your most capable hands, Lord. We surrender to you everything. We honor you. We praise you. We worship you. Our source of rest
our source of life, our source of meaning. Salamat po. Salamat po. Thank you for taking responsibility over our salvation and over our well-being. We ask you, Lord God, to enable us to emulate you. Tularan ka po namin, Panginoon. Sa pangalan po ni Jesus, na aming Panginoon, tagapagligtas, katugunan sa lahat ng aming pangangailangan, ang kalakasan sa lahat ng aming kahinaan. Amen. Amen. Amen.